Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin itong naging sagot ni Tambiluslos. Ni Taba sa kanyang interview kung siya ba ay tatakbo sa higher post. Ito po ang kanyang naging sagot. Mga prominenteng personalidad na nag-aanunsyo ng kani-kanila. So basically dito, ano pa lang ba tayo? Okay, happy 1st of July. Okay. So dito na pag-uusapan ang mga magiging posisyon, no? Yung kanilang tatakbuhang pwesto sa darating na 2025 midterm election. Okay? So, ngayon dito, natanong si Tambi kung siya ba ay tatakbo ng higher post. Pero ang kanyang naging sagot ay ito. Ilang plano sa papalapit na eleksyon. Kabilang sa kanila si House Speaker Martin Romualdez at dating Senators Antonio Trillanes at Manny Pacquiao. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Aktibo sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa si House Speaker Martin Romualdez. Gaya kanina sa groundbreaking ceremony ng 13-story hemodialysis legacy building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Kaya naman, hindi maiwasang matanong siya kung may plano ba siyang tumakbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos ko dyan sa first district ng Leyte. Strategic daw para kay Romualdez kung mananatili siya sa kanyang pwesto. Ayon sa isang political analyst, malaking bagay kung may pagpapatuloy ni Romualdez ang pagiging speaker ng Kongreso, lalo kung may plano siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 presidential elections. Okay. Sabi nga dito ni Romualdez, ito daw ay isang strategic or siya ay naninigurado lang. Kasi alam niya sa sarili niya, based sa mga surveys, for the last couple of months or last couple of years, napakababa po ng kanyang survey. Whether siya ay tumakbo as a senator or even as a president by 2028. Okay? Sa kanya pinupukol ang paninirang nangyayari dito kay VP Sara. More na nagkakaroon po ng galit ang mga supporter ng DDS. Ngayon, something that they must understand. So far, sa mga political clan, 3 lang po ang merong loyalista. Okay? Or mga hard supporter. 1, ang mga Aquino, 2, ang mga Marcoses, and 3, ang mga Duterte. Other than sa 3 yan, wala nang iba. Okay? So far, sa mga matunog, wala na pong ibang malalakas na mga supporter. Now, when we talk about supporters, we are talking about numbers. We're talking about millions. Diba? Ngayon, kung pupuntahan naman natin itong naging result ng 2022 election, so far, ito pa lang si Romualdez ay walang naging kalaban. Okay? Kung babasahin natin itong article na to, ayon dito, okay, Martin Romualdez, who served as the House Majority Leader, is seeking another term as representative of Leyte's 1st District unopposed. So wala siyang naging kalaban without rival. He needs only 1 vote in a declared to be declared winner. So basically, default winner na siya. Dahil wala nga siyang naging kalaban eh. So it's very funny na bakit walang naging kalaban dito si Romualdez? Ibig sabihin ba ganun siyang kagaling na congressman sa 1st District? Or it's just that there's another story behind it? So ayon dito, he has secured 180,806 votes based on partial and official results aggregated by from Commission on Election data as of 11:47 a.m. ng Tuesday. Remember, ang naging election po ay Monday. Was it May 8? So, sa tingin nyo ito kayo na lang tanungin ko, sa 108 votes, okay, dito sa 108 votes na ito, palakayin natin guys para mas lalo nyo ma-appreciate. Sa 108 votes na ito, do you really think he can survive kung lalaban siya sa Senate seat with only 180,000 votes?
Ito na ba yung number of voters diyan sa registered voters sa 1st district? Tingnan nga natin. Registered voters Tacloban 1st district. Let's see kung may mga lalabas. Kung gaano karami yung total. So far, wala tayong nakikita. Wait. Ted Filon? Independent, elected 2001. Romualdez. Lalaro lang sa mga Romualdez. Pauna-unahan, 1965. Panahon to ni First District. First ba? Congress. 5th Congress. Ito yung panahon ni Marcos. Marcos Sr. Tapos, Romualdez. Naglalaro na lang sa mga Romualdez . So, yeah, 100%, no? May lumaban din naman pala sa kanya, si Lino Dumas. 9,000 lang nakuha ang vote. So basically, ito yung number. Ito yung total number ng voters ng 1st district. Diba? So imagine niyo, ang naglalaban lang, nagpapalitan lang si Yeda at saka si Martin, sila mag-asawa. Nasa 246 ang mga botante. Sa 246 na yan, kahit iboto si Tambi niya, sa tingin niyo mananalo siya. When we're talking about, pag tumakbo ka ng Senate, milyon ang kailangan mong hakutin. Mas mataas pa nga yung naging boto ni, what do you call that, ni Robin Padilla compared kay kay Isko Moreno, kay Manny Pacquiao, sino pa? Kay Raffy Tulfo. How much more ito? 246. Wala ka talagang panalo dyan. Tingnan mo na lang dito sa news na to, talking about political dynasty. Alam nyo, sakit na ng political landscape natin ng political dynasty. Congressman Romualdez. Party list Romualdez. Mayor Romualdez.
Hmm. Sige nga. Ako personally, against ako sa political dynasty. Kaya nung may nag-comment kanina dun sa live ni Attorney Libayan, ako tuwan-tuwa. Interpretation mo yun. Interpretation mo yun. Sabi ko nga agad hindi ko nakikita ang COC na naka-file, doon lang ako maniniwala na talagang tatakbo yung 3 Duterte. Ngayon lang kahapon, no, June 30. July 2 na Noong June 30, nagkaroon ng day of protest. Ano sabi ni PRRD? Hindi na raw siya tatakbo. Matanda na raw siya. Hindi na raw siya tatakbo. Oh. Tapos saan banda ako dun tuwan-tuwa? Even if I'm a supporter of the Dutertes, hindi ko rin gusto ang political dynasty. I supported Marcos, BBM. Hindi ko rin gusto ang political dynasty. Mas malala pa nga ang political dynasty nila Presidente Marcos, Congressman Marcos, House Speaker Romualdez, Senadora Marcos. Punta ka ng Ilocos. Mula gobernador, mayor, konsehal, maraming pamilya ang may political dynasty. Andiyan na ang mga Duterte. Unahin ko na mga Duterte. Andiyan ang mga Marcos, pinakamalala. Revilla. Villar. Sino pa? Sino pa gusto nyo? Tulfo. Di ba nagsisiksikan sila sa isang political party? Sa isang party list. Ilan Tulfo na sa isang party list? Tapos congressman, tapos senador. Ang mga Pacquiao, hindi? You know, if you have a different interpretation ng mga sinasabi ko, wag niyong gamitin yung mga salita ko para palabasin on your own twist. 'Di ba? Personally, I agree with what Attorney Libayan said a while ago, no? I mean, maganda yung may diversity because of the check and balance. Tama naman yan Diba? Ang nagiging problema kasi natin, yung paniniwala na itong pamilya na to kayang i-manage. May positive din kasi may negative din naman ang political dynasty. Nung mayor si Inday, vice mayor si Baste. Tapos congressman si Pulong. Mayor si Inday, congressman si Pulong, presidente si PRRD. Yung mga Duterte dinidiinan nyo ngayon, pero hindi nyo nakikita yung ibang political clan. Wala akong problema na iano nyo yung mga Duterte. Pero sana maging patas din tayo, di ba? Excuse me. Tingnan yung mga Marcos, mother, father side, nasa loob ng politics. And yet, you don't see that. Nakita nyo ba ang Zimmerman na naging mayor? Diba, puro Duterte lang? Wala naman Zimmerman, hindi gaya ng mga Marcos. Marcos tapos Romualdez pa. Kaya tignan mo yung nangyayari ngayon. Nakikita natin yung disadvantage Dati akala natin maganda yon. Until nakita na natin yung reality. Wala naman akong problema kung i-call out yung mga Duterte for them doing something. Ito, mas malinaw pa sa sikat ng araw. Pinsan. Another Marcos cousin, Alfred Romualdez. Not to mention, may isang ambassador. Pinsan din nila.
Diba? Bakit ang mga Dabawenyo nagtitiwala sa mga Duterte? Gaya nga ng sinabi ko one time, nakwento ko na to sa inyo, I've asked one of, tawag dito, one of the taxi drivers. Bagong-bagong visit pa lang ako sa Davao. No? Ang pinaka-tinanong ko dun sa driver, sabi ko, wala bang kumakalaban sa mga Duterte, politics-wise, like yung magiging kalaban sa election. Marami nagtatry pero alam nilang matatalo sila. Kasi naging at home na ang mga Dabawenyo sa mga Duterte. Nakita nila yung magagandang pagsisilbi ng mga Duterte sa mga constituents nila sa Davao. Natatakot na sila na may bagong maging politiko at sisirain lang yung bagay. Binigyan ng comfort ng mga Duterte ang mga Dabawenyo. I will assume the same kung paulit-ulit na nanalo ang mga Revilla sa Bacoor, Cavite. Oh. Ang Revilla isang party list congressman, isang kongresista, isang senador. Si Jolo ba na ngayon? Same thing with the Remulla. Diba? Nung nasa Congress pa si DOJ Secretary. Tapos gobernador yung kapatid niya. See? Nung nagbigay ng komento, ito yung nakakatawa sa ating lahat. Nung nagtatanong yung mga tao kay VP Sara, pag nagbigay siya ng no comment, galit kayo. Ngayon naman, na binibigyan niya kayo ng comment, galit pa rin kayo. Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yung Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yung tao eh. Diba? Tapos yung reaction nyo, parang, wait lang. Bakit? Mga Duterte lang ba political dynasty? Diba? Duterte lang ba may political dynasty? Si Miriam, dati. Si Senator Miriam Santiago. Pinaglalaban rin niya na matanggal ng political dynasty. First time ko na-witness na nasopla siya nung tinanong siya, di ba yung isang anak mo konsehal sa senadora ka, tapos yung anak mo konsehal sa QC. May nasagot si Miriam doon. If you are against political dynasty, dapat ikaw walk the talk. Kung senadora ka, dapat wala kang kahit sino ka pamilya na nasa politics din. Even herself, advocating anti-political dynasty. Hindi rin siya naka-keep up dun eh. I'm actually trying to look for that interview. Hindi ko na siya makita. But there was a time na during an interview, while she was talking about political dynasty, natanong yan sa kanya. Paano yung anak mo? Isang politician sa QC. Tapos ikaw, isang senadora. What can you say about that? Hindi siya nakasagot. Diba? Anyway, going back to our main issue, si Tambi, hindi yan makakaangat papunta sa Senate or even lalo na sa presidency. Lalo na, ang daming naglalabasan. Merong isang vlogger, self-confessed, binabayaran daw siya ng mga, I don't know, kung sino, si Tambi yata nagbabayad sa kanya. Diba? This guy is receiving an X amount of money. Meron din nag-circulate na voice clip. No? Narinig ko yun kay Boss Dada. Binabayaran sila para pabagsakin ang pangalan ni VP Sara. At pabungoyin daw ang pangalan ni Martin Romualdez. Diba? Basta focus lang sa pagpapabango ng pangalan ni Romualdez.
Tapos ang ending, ang laki-laki ng investment mo, ang laki-laki ng mga pinagbabayaran mong tao, hindi umaangat yung numbers mo. Kahit ikaw mismo, kaliwat ka ng papaayuda ginagawa mo, and yet, yung numbers mo sa survey for that particular position, hindi umaangat. Andun ka pa rin sa 1%. Oh. Diba? Hindi naman umalis sa 1% si Romualdez si Martin. Mas naungusan ka pa nga ni Isko Moreno na walang ginagawa, hindi what do you call that? Or ni Lenny Robredo or kaya ni Grace po. Knowing that na hindi ko alam if people they're starting to get sick and tired of Marcos and Romualdez kasi nakikita na nila yung paano nyo ini-structure yung nakakala nyo. Iba na ngayon yung mga botante. Ina-underestimate ninyo mga botante. Hindi ko alam kung maawa ako sa inyo or what Pero iba na ngayon mag-isip ang mga botante natin. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung inyong thoughts. Ano pa kaya ang hindi nagagawa ni Tamby para mayangat niya yung sarili niya at magkaroon ng interes ng taong bayan na iboto siya? Pero so far, sa nangyayari ngayon, kahit anong pagpapaayuda nila, pagpapalagay nila ng plano pa nila mag-add ng 500 billion more. Para lang magpresidente. Kahit yata magbayad to si Romualdez ng milyon-milyon sa mga ulalo niyang vloggers, hindi niya maipapanalo yung hindi niya maipapanalo, hindi niya makukuha ang loob ng mga Pilipino. The more na ginagawa nga niya, the more siyang sinusuka. Diba?